Mao na nga sa diyang nasabta nato na the more ta nga nagatugyan, nagahalad. Lord, dili ko kay balo unsaon ni, wa ko kasayod unsay mahitabo. But karon Lord, ako lang ihalad, itugyan ang akong kinabuhi sa imuha. Mao ba na imong prayer? So ayaw kabalaka unsay mahitabo along the way. Ayaw kabalaka unsa ang situation nimo along the way. But the most important is kumbinsido gayod ka nga, Lord, the moment ako ning isalig sa imo, then ang tanan maplastar sa imong atubangan. Is that an amen? So with that, atong daygon ang Ginoo sa tanang panahon. Okay na, sir? Daghan na kay kag shoot. Amen. So ang atong topic this morning is all about victorious living in the Lord. Oy, wala yung nalipay Mao ni atong gipangandoy ang kinabuhi nga daog kanunay. Tingnan imong katapad, walay pildi. Daog kanunay. Pag naa si Lord nimo, bisan tanaw nimo murag apiki lisod, dili daog ang imong destination. Why nag-serve ta sa Ginoo nga walay kapildihan? Ang Ginoo nga atong gilagaran, daog na siya in the beginning. Karon nag-connect ka sa iya ang imong kinabuhi sad madinaogon. Amen. Na murag basyak ta usahay kay ang tinuod ang realidad sa atong kinabuhi, daghang mga kakulangon, daghang mga pildi, daghang mga problema, kaya murag wala ka na sanay nga daog. Okay lang sa imo nga pildi usahay. No. In the Lord, as we declare this morning, the moment masabtan nimo ang imong life journey sa Ginoo, bisan pag negatibo ay imong palibot, pag insakto ay imong pagpanabot sa imong relasyon sa Ginoo, excited ka because dili ka magpabilin sa imong present nga kahintang. Ang imong gitanaw kanunay ang saad sa Ginoo. Bisan pa sa pagtanaw sa palibot, murag apiki gyud, lisod gyud ang kinabuhi in reality. But by the truth, sa kamatuoran, dako bayag kalainan ng realidad og truth. Okay? Dako nagkalainan. Realidad, ang atong kahintang karon gubot. Ang atong nasod, grabe ang prayer concern. Ang atong mga leaders karon wala sila nakasabot paano nila dumalahon ang atong nasod. Pagabot sa imong balay, doon ay mga kaguliyang realidad na siya. Pero igsoon, doon ako'y maayong balita nimo. Ayaw pagpabilin sa realidad. Muadto ka sa kamatuoran. Truth. Og ang truth, ang kamatuoran, imong masinati lamang sa pulong sa Dios. Na dinhi ang kamatuoran. Busa, wala nato gidinay ang realidad. Wala nimo gibali, wala. Wala ka naging manhid sa realidad. Pero dili ka magstay sa realidad. Muanhi ka sa kamatuoran. Ingnay mong katapad, kamatuoran. Mao na mag-journey ka sa word ni Lord, kay nadihang kamatuoran. Mao na excited ka, bisag mao pa ni imong kahimtang karon, nag-eskwela ka, medyo lisod, usahay, walay pamasahe, naglisod ka unsaon pangitag pamagi para lang makalampos ka, realidad. Pero ang imong kamatuoran nga nakaplagan, sama sa gibasa nato nga teksto kagina ni Pastor Eunice, ang imong destinasyon, ang saad sa Ginoo. Yutang saad, spacious nga land, prosperous nga land ang imong destinasyon. Ang realidad sa mga tao sa Israel, tuwa sila sa Egypt. Naglisod sila dito, slave sila dito, mga trabante sila dito. Bisag unsaon nila paningkamot dito, di sila moasenso, nga naman na sila sa wrong place. Do right ang ilang heart, nag-worship sila sa kay Lord, nakigrelasyon sila kay sila man ang chosen people. Pero bisag unsaon nila paningkamot kay nasa sa wrong place, dili sila mulambo. Og nakita sa Ginoo ilang kahintang, tungod kay nag-cry sila, nag-ampo sila every day. Murag na sila prayer nga, Ginoo, mao na malang ginindi ay ang among kahimtang. Pagkalisod bagyod ng among kahimtang, nag-cry out sila. And the Bible said, the Lord heard them. Ingay mong katapad, ang imong pag-ampo, gidungog sa Dios. Nindot kayo, di ba? Nakay pag-ampo nga nindot. Tanaw ni mong kahimtang, pero nakay pag-ampo, gidungog sa Dios.
Busa sa diyang gidungog sa Dios ilang pagampo, ingon siya, pangandam. Ingnay mong katapad, pangandam. Kay dili na mao inyong lugar ang Egypt. Doon ako'y giandam nga dapit. Promise land. Pero kung dili ka mohawa ani nga lugar, anak lang gihapon ta ka, pero maglisod ka diha. Kung magpadayon ka sa pagrelasyon ka nako, malangit gihapon ka og mamatay, kay anak taman ka. Pero maglisod ka diha. Og ang problema pag yun nimo, dugay kapanako kuhaon. So dugay ka magantos. Samantala na ako'y giandam nimo, busa nga akong challenge sa imo, ingon siya, uban sa imong propeta. Mao si Moses. Paminaw sa iyang instruction, kay gitagaan ako mando si Moses nga akong propeta, nga ilit kamong tanan, nga mugawas sa Egypt, kay nako'y giandam nga promised land. Mao na'y picture nato igsoon. Mao na kung ang usa ka Kristohanon dili mo uban sa journey, dili mo kuyog sa discipleship, dili maminaw sa instruction sa Dios o instruction sa iyang propeta, nagpabilin siya sa Egypt. Magantos. Kanunay kulang. Kanunay purdoy. Kanunay nanginahanglan. Gustong muasinso, dunay musupalpal, diha ra kakutob. Kaya nga naman, mali ang lugar. So gusto na ko na makita ninyo nga hulagway, para the more tamo nga mo challenge, nga maninuod ka nga mukuyog sa journey. O ang journey, dili ingana kasayon, kay mubaktas man sila. O walay shortcut, mutabok sila una sa Red Sea. Unya, mulabay sila sa wilderness. Before sila mosulod sa promised land, naanapoy dako kayong suba, ang Jordan River, nga mutlabang na pod sila. So daghan gitawag na obstacle. Daghan mga challenges nga moabot. Daghang mga butang na di ka makasabot. Pero remember, dili na mao ang imong lugar. Dunay giandam ang Lord dito. So ang challenge is, ingnay mong katapad, padayon lang. Kana ang challenge. Bisang nagkalisod-lisod, padayon, kay di man na mao imong lugar. Bisan usay ang imong pagbati, dili mo oyon. Pugsa na imong pagbati, ayaw pagpadala nga ang imong pagbati mao'y basihan nimo. Kung dili nag-journey ka sa word, kini ang imong basihan. Nga dunay gisaad ang Ginoo. Busa kini nga kinabuhi imong matagamtaman. Ingnay imong katapad, victory is your portion. Kanayan, amen to that. Kinsay nag-receive ni ana? So mao na ang gitaganan ni Lord sa ato. Busa gihatag niya ang iyang mga pulong nato. Una nga word nga atong basahon, makita diha sa book of Mark chapter 3 verse 13 to verse 14 or to 15. Ingon ang Bible, Jesus went up on the mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. Ang picture, doon na siya gitawag, o ang iyang gitawag, nag-respond. They called to him, and they responded. Those he wanted. Actually, mao ni ang unang step ni Jesus Christ kay nag-choose siya sa iyang mga disciple. Verse number 14. Ingon ang verse sa Bible. Jesus went up on 14, and he appointed 12 that they might be with him, that he might send them out to preach. Doon na siya gitawag na pundasyon. Aron ma-accomplish ayang plano, doon na siya gipili. Og sa iyang pagpili, iyang gipaduol kaniya, nag-spend siya time, iyang giproseso, iyang gitrain sa purpose, ngayon siya, that he might send them out to preach. Og tanawan niyo ang authority nga gihatag ni Lord. Verse 15. And to have authority.
Say the word authority. Grabe ng autoridad. Unsang authority? To drive out? Grabe man day. Master man day tantanan diri. Doon na kay authority kinsay naghatag? Si Lord. By virtue sa imong pakigrelasyon niya, ingon si Jesus Christ, even ang mga demonyo, doon na mo'y otoridad sa pagpalayas nila. So baliktad ka niya to. Makadungog tag demonyo, murag ikaw ang mulayas. Ikaw ang magtabi-tabi. Ikaw ang mag-offer-offer. Oh, peace na taha, peace. Ay lang may hilabti. Mao na gipang buhat na to kaniadto. Kung wala kay pulong sa Ginoo, sayop ang imong response. Kay nga naman, mao may hatag sa imo nga mindset. Makakita ka lag puti nga nagbarog diya sa kilid. Paglabay nimo, imbes nga siya imudagan, ikaw ang nidagan. Ang tinuod, you have the authority. That's why, hibaluon nimo ang imong pagkakilanlan bilang anak sa Dios. Kay gihatag na ni Lord sa ato. Di na ako gusto mag-dwell so that mabuksan nato ang tinuod nga kalibutan, dinhi sa kalibutan nga ikaw di ay pinili sa Ginoo nga mo'y magpalayas nila. Amen to that. Medyo nangisog na ka? Basta ginigawas nyo, asa may demonyo, dribe. Grabe, guli nyo sa inyong balay, nangita naman kag demonyo. Mga espiritu nga nagakontrol sa tao na, kaya ni mo na i-declare in Jesus' name, in your prayer. Aristohon ang mga espiritu nga nagakontrol sa tao. Kay gihatag na ni Lord sa ato nga otoridad. Amen. Another verse. Ingon sa word ni Lord din sa James chapter 4 verse 7, 8, 9, and 10. Atong dunganan pagbasa. Ready, 1, 2, read. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God. Come on, everybody. And he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Pagpaka na to si Lord sa iyang pulong. Mao ni ang kamatuuran. Mao ni ang truth. Regardless sa imong realidad, ang truth, ningon sa verse number 7, ang kaaway, ang demonyo, bisag kinsa pa na, gani ang word niya din na, devil. Resist the devil, and he will flee. No choice. Wala na siya sikantot. Pero sa imong gibuhat, submit yourselves then to God. Do na kay submission sa Ginoo. Imong gikuha ang imong portion, Lord, according to your word, I have authority. I will submit to you. Then the moment the devil makakita nimo, you can command him. He will flee. Is that an amen? This is spiritual warfare. Kay balikon ako sa dugayng panahon, murag kita ang nagpauyon-uyon sa ilang gusto. Di ba? Pag na'y maggagubot sa balay, ay pasagdi na lang ninyo para way gubot. Nag-wild, pasagdi lang na nag-wild. Kita ang nagpauyon-uyon. Karon na ibalo ka na sa imong authority, you can renounce, you can rebuke the spirit behind. That's why kung wise ka nga warrior, before pa nahitabo ang tanan, nag-una na ka. That's why, kitang tanan nga nag-journey, early in the morning, before pa sila mangmata tanan, nag-una na kagmata, nag-worship na ka sa Ginoo, nag-declare ka na sa presence ng Lord sa imong balay, pag nagmata sila tanan, matingala sila nga natamimi sila. Gusto sila masuko, di na sila kasuko. Gusto sila mag-wild, wala na sila kusog. Nga naman, ang espiritu behind, wala na nakalihok, kay nag-una na ka. So, inay mong katapad, mag-una gida itaani.
Dili kay kitay unhan. Dili ta sa defensive mode. Sige lang tagdipinsa, di ba? Asa man ang demonyo. Sige lang tag-ana, sige lang tag-ana. Dili, kita ang mo atake. Pag na-identify nimo sa tao, nga nani sa problema. Kini nga tao, pag nasuko, grabe, mag-wild ni. Unhi sa pag-ampo nga ang spirito behind, aristohon sa Ginoo. Kay kana nga otoridad gihatag ni Lord sa ato, say amen. Kaya ang prayer, grabe ka powerful na. Dili ka makigbugno sa iya, ha? Kung na'y mag-wild na, ayaw pakigbugno. Flesh and blood na. But in the spirit, kay dunay controlling spirit. Kay bisan ka ng tawhana nga nag-wild, di na siya ganahan nga mag-wild. Pero siya nga, di ko kapugong. Kaduna na may spirito nga, mupus sa iya, ha? Kalang mga nagbisyo, mingon sila nga, di ko kaghawa ani nga bisyo, kay mura kog mamatay. Dunay spirit behind, kato mo atong atakihon. So wala tay kalaban na tao. Ang atong kalaban, demonyo, agang demonyo, mupatuo. Kamo mo mas sayon pa i-command ang demonyo, mupatuo, pero ang tao dili. Di ba? Pag yun mo sa demonyo, in the name of Jesus, demon, hawa, mulakaw na siya. Pero badlongan ng tao, sigahan kag mata. Grabe, mas isog pa sa demonyo ng tao. Pero wala ta nakiglaban sa flesh and blood. Gihigugma na to ang tao. Kaya lingian ni mong katapat na I love you. Nabisan pa usahay, doon ay demonyo nga mosulod sa imo, mahal ta ka, pero ang demonyo dili ko ganahan niya. Pero i-assure na ko sa imo, mahal ta ka. Di ma-comfort siya. Kay mao ni gihatag ni Lord sa ato. No? Kaya bulahan tong nakatapad og dalaga gulitaw kay I love you. I love you too. Uy, grabe. With the love of the Lord. Sumpayan man with the love of the Lord. Because love is the language of God. Gugma ang lingwahe sa Dios. Nagalayan ba ta this morning? Tanawa na to ang next na verse, ani, ang verse number 8. Balikan na to ang verse number 8. Tanawa, ingon siya, come near to God. Unsay tubag sa Ginoo? And He will, grabe. Close ka na kay Lord, ay. Kaya pagbanta mo sa pagbuntag, Ginoo, ni ako para mag-worship sa imo. Ingon po ng Ginoo, anak, ni apog ko para tapadan ta ka. Grabe. Feeling close. Mamayang giingon. When you come before the presence of the Lord, mag-respond siya. Iya kang i-assure. Iyang i-plaster ang atmosphere. Para ihatag niya sa imo ang imong gikinahanglan. Pero unsang imong dapat buhaton? Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Meaning to say, repent. Dili ka pwede mo duol sa presensya ni Lord nga dili ka manghihinolsol sa imong mga sala. Kaya last Sunday, ang atong lesson about the power of prayer, the first activity, approach nga imong ihatag kay Lord when you enter before Him is repentance. Kay mao man ay requirement. Kay si Lord, di gud siya makatanaw sa sala. Mulingiw gina siya basta na sala. Makadungog siya sa imong prayer pero dili siya makatanaw nimo. Why? The Lord is holy and He cannot tolerate sin. Pero ang iyang gihulat lang, mo-confess ka. Ayaw na pakigrisol. Confess ka, Lord, pasaylo ako. Nakasala ko sa imo, Lord. Pag na-specific ang sala imong kabuhat, isulti nimo na niya because the Lord will say to you, come. I will accept you. Dito sa next na verse, doon na siya specific diha. Verse number 9. Grieve, mourn, wail. Unsa man na? Hinulsol na. Dili ka pwede mo doon sa Ginoo nga, Ginoo, wa ko'y sala, Ginoo, okay kay ko karong adlaw. Hindi magsilbi na. That's why we kneel down, we fall prostrate before God because we want to experience this. Kaya pag-abot sa verse number 10, na I-promise si Lord. Sa iyang gingon, humble yourselves before the Lord and nindot na kayo. He will lift you up. Ibutang ka niya sa pedestal. Siya ang magbutang. Pero unsang agianan sa taas, nara sa ubos.
Gusto ka moabot sa taas, niyarang agianan diri o niyara diri. Humility before the Lord. Kay pag si Lord na mag-promote sa imo, wala na'y tao nga pwede mag-demote sa imo. Kay Lord na siyang activity. Pagpakan na to si Lord niya na, hallelujah. Amen. Let's go to this verse, Ephesians chapter 6, verse 10. I believe na bisag sige na to repeat ni nga verse, pero every now and then, naga-learn ta all the more. Can I hear an amen to that? Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Gusto na ko ni siya basahon nga verse, kay nindot kayo, ang emphasis niya, aron i-position mo yung kagalingon into a living a life of victory. Look at what God is telling us today. Verse 10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Be strong in the Lord. Kauban sa iyang ligon, mighty power. Walay makapildi sa iyang gahom. So yung buhaton, be strong in the Lord. Walay makapildi nimo. Can I hear an amen to that? And then unsa ang imong action? Verse 11, put on the full armor of God. Isulob. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Kining scheme, mao ni siya ang pamaagi sa demonyo. Og daghan ni. Kung dili kaniya makuha diri, muagi na po siya diri. Muagi na po siya diri. Tanan nga pamaagi iyang buhaton. Pero kung nagstand ka sa presence ni Lord, bisag asa siya muagi, sirado. Sa una, ang atong kinabuhi, part lang sa atong lawas ang gi-offer kay Lord. Dili tanan. Kaya pag Domingo, praise the Lord, hallelujah. Pag during sa simana, lahi na po ang gihimo. Kano man, dili man buo ang gi-offer. Sa simbahan, lami kay Mustorya, good morning brother, good morning sister, pero pag abot sa balay, leon og tigre na pod. Kay part raman ang gi-offer. This time, hingnay mong katapad, full armor of God. Kaya kung unsay mong gipakita nga kinabuhi sa presensya sa Ginoo, mauna na ikaw. Kaya sayon lang ang pag-repriman o pagbadlong sa imong kauban sa balay. Mag-wild-wild sa dito, dili man na ikaw. Ayaw pagpakarong ingnon kay di man na ikaw eh. Aun sa manday ko, katong kinabuhi nimo tong Domingo ba, katong naghilak-hilak ka sa Ginoo man to ang ikaw. Kini di man na ikaw. Di makaamgos siya. Kay pati siya mismo na deceive man. Kay doon na siya dual identity. Ang tinuod nimo nga pagkakilanlan, ang kinabuhi nimo nga nasa presensya sa Ginoo. Kaya aron mo balik ka sa tama nimo nga kinabuhi. Kaya pag nagsulti siya sa mga dautan ng mga pulong, kaya nasuko siya, bisag unsay nigawas ang bibig, dili man na ikaw. Sorry, dili ko mutuon nimo kay di man na ikaw. Because by doing so, gi-rebuke nimo ang spirit nga napafeel nimo sa iya nga gilove nimo siya. Wa ka na suko niya. Kay imong gituhuan dili man na ikaw. Because by putting the full armor of God, tanang scheme sa enemy dili siya makapenetrate. Kaya ang enemy roaring lion siya. He is looking, grabe, someone that he may devour. Ingana siya kaseryoso. Kaya kung di mo iput ang full armor of God, doon na siya area nga makasulod. Makita niya imong weakness, dito siya mutira. Dito siya muagi. Kaya kung imong weakness, huyang imong kasing-kasing, dali ka lang matintal, dali ka lang mailad, mingon ng demonyo, okay lang, simba ka nung Domingo, ayaw pag-absent. Grabe ang demonyo, mag-imbita pa sa imong simba. Pero mingon siya, ayaw lang ni biyae. Kaya nagsimba ni mo dito, di ko mo kuyog. Pero pag uli ni mo, niyara ko, I miss you. Mana ang demonyo? Kaya kung wala ni mo na surrender, na put ang full armor ni Lord, ang imong tubag sa iya, I miss you to.
So, saan na may mahitabo, ana? Pag mo na may mahitabo, kay nagkamingaway mong duha. Why? Because you are not protected. Nasabda na ito, ni? So, put on the full armor of God. Verse number 12. For our struggle is not against flesh and blood. Struggle ni, pero dili flesh and blood. But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Can you imagine? Gigamiton ta sa Ginoo, instrumento ta niya para atakihon nato ang kingdom of darkness. Grabe na nga privilege igsuon. Grabe na. Ikaw ang iyang gipili para pinagi sa imong authority, kaya nimo sila i-command. Kaya mga tatay sa balay, mag-command mo sa inyong balay. Kining akong balay, walay laing nga welcome nga espiritu dinhi, ang espiritu ra sa Ginoo. Layas na tanan sila. Ang uban, mubalik, manuktok, ayo, welcome pa ba mi? Di na mo welcome. O grabe, isog kayo ang tatay. Kay balo sa sayang authority. Ayo, pre, dating gawi. Di na ning dating gawi. Ah, grabe, power na kayo. Nga naman na siya authority. Maunay gihatag ni Lord sa ato nga kingdom nato ang atong panimalay. O ikaw ang tatay nanay sa balay nga persons in authority nga walay laing makasulod dinha kung dili ka motugot. Kay kanang prayer sa imong balay kanang gipadedicate nimo ang balay, grabe ka powerful na nga gesture nimo. Kanang i-invite nimo yung pastor, pastor nagbalhin mig balay pastor, gusto nako to ipadedicate. Grabe ka powerful na abi na to activity lang. Para lang kuno hay nindot, kay imong tuyo, ay, anbitaw na si pastor, kay bago atong balay, at least makita niya, bago atong balay, mangandam taog ka ng litson. Okay, maabot ba si pastor? So, mangin ba tapo taog daghan? Ang tuyo sa daghan nga moabot, kaon, dili tong dedication ang kaon. Okay raman naghihapon basta kay nay handa. Pero kung nakasayod ka sa tinuod na kahulugan, nganong gipadedicate nimo yung balay, nganong gipadedicate nimo ang sakyanan, gipadedicate nimo ang tanan nga naa sa imong kinabuhi aron mahimo siyang sagrado galamiton para sa Ginoo. Og walay demonyo nga pwede nga moposes. Mao ni ang gusto nato nga masabtan nganong naghimo ta aning mga butanga. Og by the grace of God, nagagamit tag oil nga pinagian ng oil nga atong gipatulo diha sa lintel beam sa balay, diha sa inyong mga sakyanan. That is the symbol of God's authority, God's presence. Kaya ang tanan nga imong gihalad sa Ginoo, ayaw gyud na ipagamit sa demonyo. Tanan nga mo gamit sa imong sakyanan, manghulam, pangutana unsay tuyo, asa muadto, unsay buhaton, kay ngano man imo na nang gidedicate imong sakyanan sa Ginoo. Basig na imo gamit, nga gamiton og lain, dili mo sugot ang Ginoo ana. Nasabdan nato ni nga principle na sa word sa atong Ginoo. Verse number 13, balikan nato. Therefore, put the full armor of God. Grabe na pud ang iyang giingon. Therefore, ganina siya finally karon therefore, sigig balik-balik nga atong isulob ang kinatibuk-an nga taming depensa sa atong kinabuhi gikan sa Dios, so that when the devil or the day of evil comes, kay ang demonyo di pagid na siya muundang hangtod wala pa siya gigapos sa iyang katapusang destinasyon. Kaya samtang nag-atake siya, ingon ang Bible, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Ingin mong katapad, stand your ground. Barugi ang imong identity. Do not surrender or imo nang isurrender. Barog. Mahitabo lang na kung gisulob nimo ang full armor of God. Ayaw ibaylo ang imong pagkaanak sa Dios, aning mga butang nga gi-offer sa imo sa kalibutan. Ayaw ibaylo ang imong commitment sa Ginoo, kay tagaan lang kag kwarta para mulihis ka sa imong dalan. Ayaw gyud. Karong panahon na, grabe kagamhanan ang kwarta.
Mao na nagkaguli ang atong nasod tungod sa kwarta. Wala na'y loyalty karon sa atong nasod. Ang ilang loyalty kung asa ang daghang kwarta, didto mi loyal. Dili ta makamahay ana kung wala sila'y solid foundation sa word ni Lord. Mao na ang tinuod nga paglaom sa katawhan karon sa palibot, naa na lang gyud sa pulong sa Ginoo. Outside sa pulong sa Ginoo, wala na gyud tinuod na pundasyon. Mao na salamat sa Ginoo kay niya ka. Mao pa na imong kahimtang karon, pero dili na magpabilin nga naara diha ra imong kahimtang. That's the word of God. Padulong ka sa promised land, flowing with milk and honey. Kanang imong balay nga, kanang imong luna nga gamay karon, ingon ang word sa Ginoo ganina, I will bring you to a spacious land. Grabe, ako nang gihilakan ganina sa Ginoo, Lord, spacious land, Lord. Na naman ko, Lord, 250 square meters, gamay pa na, Lord. Pwede, Lord, 250 hectares. Grabe. Kay dito tamo pupuyon tanan. Sa 250,000 hectares. Wala may bayad mangandoy. Para ma-inspire ka, nga mo din ang saad ni Lord. Kay si Lord, pag naghatag nimo, no eyes have seen, no ears have heard, no mind can conceive what the Lord has prepared because you love the Lord. Kanya lang ang gikinahanglan requirement, paninuod. Ayaw pagdula. Seryoso. Kay seryoso ang Lord nagsaad nimo, dapat seryoso po ka. Dili nimo ma-fool si Lord. Lord, I worship you, Lord. Ingon si Lord sa imo, pag sure anak, oy, kadaghan sa imong gitago-tago. Kabalo si Lord nga, Lord, I worship ko. Ingon si Lord, oh, nag-worship ka sa ako karon, unya, unsa na po imong buhaton. Kay balo si Lord. Ang tao, pwede pa niyo mailad. Oh, Pastor, present ko sa church, Pastor. Leader, present ko sa church. Dili pa imong leader, hallelujah, present ka. Pero si Lord, unsa na po imong buhaton ugma? Sunod adlaw, unsa na pong buhaton? Kinsa na po imong kuyog? Mag-unsa na sad mo? Asa puno padulong? Mao man na imong pangutana. Nga gusto ni Lord masabtan nimo, nga gusto niya, plastado imong ginabuhi. That's why we need to understand this. Kay ang ingon siya, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Kay gusto ni Lord, whole, perfect, ang imong commitment sa iya. Amen to that? Verse 14. Let's take a look this verse. Stand firm then. Grabe no? Stand your ground. This time, stand firm na pod. Grabe ni, ligo ni, barog. With the belt of truth. Belt of truth meaning nagpalibot sa imong lawas ang kamatuoran. Pulong sa Ginoo. Around your waist with the breastplate of righteousness. Breastplate. Ang imong heart protected sa pagkamatarong sa Dios. At takihon sa demonyo, dili maigo nga naman, you are protected sa righteousness ni Lord. Dili imong righteousness, ha? Righteousness ni Lord. Dili imong binuhatan, ang binuhatan ni Lord nga imong gisulob. That's why always ka nag-humble down. Na mga time nga murag ma-proud ka. No, Lord, sorry Lord. Imo ni Lord. Gina-rebuke ta sa Holy Spirit all the time. Kaingon siya, anak, gamay pa na. Ay sagid kayo ka, garbuso, gamay pa na. Napaydaghan sa unahan, remain humble. Kay daghan pa kay sa unahan. Verse number 15. And with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. See? Ang atong gospel of peace. Dili gospel of war. Kaya ang atong warfare nasa kawanangan. Sa tao, peace. Nakuha ninyo? Ang atong kalaban, dili tao. Kung sa atong kalaban? Spiritual realm. Authorities. The devil. And balikon ako, you have the authority.
Kaya sa tao, peace ang imong dala, gospel of peace. Kaya dapat masabtan nimo nga ang imong tiil ready ana. That's why walay Kristohanon anak sa Dios nga palaaway. Say amen. Walay ba na nga mangaway sa iyang asawa? Wala po yung asawa nga mag-away sa iyang bana. Ingna imong katapad, wala na diri. Ambot dito, basta wala na diri. Dapat decided ka na, clear na sa imo. Kay dili tao ang imong kalaban. Kaya kung nagpabadlong na imong bana o nagpabadlong asawa, dili siya ang imong kalaban. Hilaki na sa Ginoo, ludhi na Ginoo kanang espiritu sa akong bana nga dili ka kontrol Ginoo. Tanggalan na nga espiritu. Pero pag abot niya gikan sa iyang trabaho, atimana, panggaa, ayaw-yaw-yawi, kay dili siya imong kalaban ang espiritu sa likod. Laro ba na siyang advice? Kaya bisag unsa na yang gihimo, pag uli niya, timplahe nagkape, kung ganahan siya gatas. Pero kung di siya ganahan o gatas, tagaig Milo. Ready ka mo serve, mao na akong ipasabot. Dili kay inig-uli niya, ni uli ka pa. Wala na, gubot na ditso. Nga naman, ingnay mong katapad, peace. Ingna siya, peace. Mao na tong gospel. Pero inigtulog na niya, dito na warfare na ka. Naghagok na imong bana, dito in Jesus name, Lord, kanang espiritu. Naghagok. Walay ka malay-malay, pero arestado ta ng espiritu. Pag mata niya, kung sa initabo sa ako, nagdamgo lagi ko, nga nako sa langit. Iyon na ka, hallelujah, hallelujah. Oh. Lipay na kay ka. Kay gitubag sa Ginoo imong pag-ampo, kay gidala na siya sa Ginoo sa langit. Pero kung nasuko pa ka, may gani langit, dili impierno. Agrabi, suko gihapon. So meaning, kahibalo ka model. Nga naman, love of your life na. Kaya sa pamilya, gospel of peace. Sa mga tao, gospel of peace. Walay Kristohanon nga naay kalaban, nga nagdumot, wala. Amen. Next verse. Verse 16. In addition, grabe, kuwang pagida ito, no? Napag-iad. Dugangan na to, yun siya, take up the shield of faith. Grabe, oh, shield. Kung sa imong shield, faith. Bisag na atake, nagtuo ko, nga di kadaog na ko, grabe ka faith. Tanan nga mga istorya against me, di nakadulot. Ingnon ka, ikaw mapobre ka, di na tinuod. Imagkaman ka sa kalisod, dili po na tinuod. Grabe kag faith. Pero kung wala kay faith, hilak ka dritso. Kay giingnan ka nga, mauna imong kaugmaon. Gidawat nimo ang iyang tunglo, gidawat nimo ang iyang mga pulong. Di, samtang naglakaw-lakaw ka, di giday komodato, perting lisuda, giday ning kinabuhi. Kisa nagingon, akong mama, giingnan ko niya. Ang problema nimo kay imong gidawat, wa man kay shield of faith. Walay tao nga pwede nga mo, bully sa imo, ha? Amen. Well, in fact, pagkanuog nimo nga nagbulis sa imo, excited ka. Kamong nagdaog-daog na ko one day. Dili na ni mao ang inyong makita. Matingala ka, mayon na siya. Nagdaog-daog sa imo, no? One day. Unsa man? Basta one day. Maglibog sa nimo, unsa na imong one day? Ikaw ray nahibalo. Kay na kay shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Karong mga panahon na, bistado na ang demonyo. Tanang negatibo nga istorya nga moabot sa imo, sa demonyo na. Pag naay nagtunglo sa imo, ayon na yung, Lord, sa imo ba nigikan ning tunglo? Dili na, sa demonyo na. Naay nagdaot nimo, sa demonyo na. Sa demonyo na tanan, di na ka mag-alanganin. So, sa imong buhaton, duol sa presensya sa Ginoo. Shielded ka, protected ka. Ingana ta ka madinaugon igsoon. Where in fact kanang Isaiah 55 ba na? No weapon formed against us. Unsa na nga verse? Isaiah 55. Basta na sa Bible. Pangitaan ninyo.
no weapon formed against us shall ever prosper. Sa other translation, form, actually, ang original verse, forged. Walay hinagiban nga gikulit para nato. Kay nagi hinagiban nga, kining hinagiban ako gining kuliton para gini sa iyaha. Intended ba? O niya ang verse. Form. Can we ask another translation? Form against us, purge against us. And then siya, every tongue which rises against you in judgment, you shall not condemn, because this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ingnay mong katapad, you are protected. Kaya kabalo mo kinsa iloy, na mga tao nga mo talk against sa imo, kinsa iloy, dili ikaw ang looy. Sa ilaang, ano man, according sa Bible, mubalik. Kanamit ang giyana ka sa pintik, kunya ni banda, sa imo na hinunaigo, mauna. Kaya wa man imo dawata. Pero ino, ayaw lang siya awaya pod. Inuoy, kaluyis siya. Kaya nagay demonyo nga gusto gid kaniya kanang maulit ka ba? Pag nagbuli sa imo, pasensyahan lang sa nako na. Ikaduha na pod, pasensyahan lang gihapon. Ikatulo ka na ha? Tuwa. Wa day gihapoy pasensya kay gibilang raman di ay. Wala. Pag imo na siyang gipasensya, bisan pag kay sa kagatos na siya mohubuhat nimo, the same imong response. Is that an amen? Praktison ginato ni kay nakit sa gawas. No, labi na mga delegates iniguli ninyo niya. Di ta mo gihadlok, gusto ta mo mga maposisyon mo sa tama. Kay balon na mo, smiley lang sila. Buhata lang ang angayan nga gusto sa Ginoo para nimo. Ato na ta sa verse number, sa tong last verse na to. Yan, verse 17 na ta. Take the helmet of salvation. Ayan, protected ang ulo. Helmet of salvation. Kinsa na may naluwas dire? Doon na kay helmet of salvation. Ang pinaka-importante nga bahin sa atong kinablawas, kasing-kasing og ulo. Kay naa dinhi ang pagbati, naa dinhi ang kaalam. Ingon ang Bible, take the helmet. Mga nagmotor, dakpon ta mo pagway helmet. Kay gibilin nimo imong salvation. Mana ayo mo kasukuan ang nagbantay diha ang sita og helmet, pasalamatin ninyo. Kung makalimot mo mag-helmet unya nadakpan mo, ayaw pakigaway. Sir, sorry kay sir, nabilin ang akong kaluwasan dito sir sa balay. Unsay kaluwasan? Di ang Bible magresulta sir nga take my helmet of salvation. Sorry sir, wala. Kay kung dakpon ko nimo sir no, wa gigoy kaluwasan rong adlaw. Magwonder siya sa imong tubag. Unsa man na dong ani man gud ningingon sa Bible sir na wala 1 hour na mo nagsige discuss sa Bible, wa na kaniya gitikitan. Ang ending dawaton nako na si Kristo, nadawat na Kristo kay sakto man ang imong kasing-kasing. Wa ka nakigaway. Sir, pasaylo agi ko sir, wala akong salvation rong adlaw sir. Kaysa makig-away ka. So na mo idea ha? Si pastora pag musakay kog motor nga ako helmet, dili pwede. Balik pag helmet. Di ara man pag helmet lagi. Sobra pa sa LTO ni. Tanang ahensya sa gobyerno na sa LTO, CTTMO, HPG na sa ihatanan. Kaya pa nag-drive, seat belt and everything. Nga naman, tapad na kong LTO, HPG o CTTMO. Mabasad mo mga bana, makarelate mo sa ako? Tanawa lagi. Pariyaman ta, disciple good mo. Very important ang helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the Word of God. Gi-combine din ang kaluwasan o ang Word of God. Meaning to say, your mind always aware sa Word ni Lord. Ang sulod sa imong hunahuna kanunay pulong sa Ginoo. Kay mauna ang imong sword, panlaban nimo na. The last verse so far, before na ko ihatag ang points about living a life of victory. Matthew 28, verse 18, 19, and 20. Then Jesus came to them and said, together declare, all authority in heaven
and on earth has been given to me. Verse number 19, declare, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. I have commanded you, and I am with you always to the very end of the age. Kinsay mo dawat ana nga pulong this morning? Hallelujah! Tanang otoridad gikan sa langit na kay Hesus Kristo, pero iyang gipasa sa iyang mga disipulo. The same authority. All authority in heaven and on earth. Imagine that. Grabe ka, persons in authority ka. Kaya pagdating sa mong personal issue, doon na kay authority. Ikaw nga bisyo ka, bisita ka sa ako, dili na ka welcome. Grabe nga authority na. Tanan nga mga maot na butang, kaya ni mo putlon kay na kay authority. Kunya, pag hindi mo kaya, kay medyo nag-struggle pag ka. Ikaw nga bisyo ka, tuganta ka sa kong leader. Oh. Dapat naman kasi mong leader. Leader, iampo ko kay kining bisyo ba? Sige, pamisita. Imong po imong gidawat. Sa usahay, dili. Usahay, madawatan po lagi usahay. So, ingon imong leader, ato ning kumbatihon. Sa man gusto nimo patabang kay pastor? Siya, dili na. Kita na lang, okay na ni. Oh, di okay na. Pero kung di pagkikaya, ito kay pastor. Meaning to say, seryoso ka. Gusto ka nga mawala. Kay nahibalo ka nga mao na ang stronghold na pod sa demonyo kung imong pasagdan. Kay gusto ni Lord ang otoridad nga gikan niya na animo. Busahon sa iyang gingon sa verse 19, therefore, go and make disciples. Win souls and make disciple kay na kay authority. O ang atong gipangita ang makasasala. Amen. Kaya kung ikaw mo adto sa imong makaila, ang una nimong pangutana mauni, makasasala ka dili. Pag ang iyang tubag, dili ikaw ang akong gipangita. Lakaw na po ka. Nga naman day, ang akong gipakita ang mga makasasala. Kay mo na imong tuyo. Buotan ka o badlungon? Buotan ko. Dili ikaw ang akong gipangita. Katong badlungon ang akong gipangita. Aron nga masabtan nimo nga ang purpose dai ni Lord sa pag-anhi kadtong makasasala, kadtong nanginahanglan niya, sila pod ang atong gipangita. Mo'y hinungdan nga niya ka dinhi. Kay once upon a time, makasasala pod ka. Once upon a time, badlungon pod ka. Mo nang ikaw ang gikinahanglan sa Ginoo. Amen. Dapat masabtan nato ang purpose nga nung dunay go and make disciples. Trabaho ni, proseso ni. And then ingon siya, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Nasa Bible na. Pero unsa may gihimo sa atong mga religious group karon, pag nagbabaptize ka, na-convert ka na sa relihiyon, muna ikaw, di po ka basta-basta magpabaptize. Kaya ang imong isip, kung magpabautismo na ka, gikan na ni nga relihiyon, gibautismoan ka sa another relihiyon, dili man na mao'y giingon sa Bible. Kung nakabig ang imong kalag o nagpadisipulo ka, dapat mo undergo ka sa water baptism tungod anang relasyon nga imong gikomit kay Lord. Amen taniana. Kaya karong nga year, mag-schedule ta sa water baptism karong nga year. So kung ikaw wala pa nakawentro sa water baptism, nasabtan nimo ni nga usa sa sugo ni Jesus ang tanan nga nakipagrelasyon kaniya mo undergo sa water baptism. Amen. Kaya be excited kung na-schedule sa water baptism para na nimo according sa Bible. Number 20, mao niyang gingon.
and teaching them to obey. Mo na nga, ang akong pagbarog din, ni naga-preach, naga-teach ko sa inyo, ha? Ginatudluan nato ang tanan sa word sa Ginoo. Kaya siya teaching them to obey everything. Ang mga tao di ganahan hilabtan ilang kinabuhi, labi na gyud kung na sila ginahimong dautan. Ug ang tendency gani, kung imo nang hilabtan, mulakaw na, mo absent na. Primero mo absent, hindi, ani ni siya. Primero, late na mo abot. Progressive ba na? Progressive. Sa sunod na, ni absent na. Gipalo up, oy, ni balik. Pero sunod Domingo, ni absent tapod na. Gipalo up, ni balik gihapon. Kay kana nga tawhana, dili na magpatudlo. Sa sunod ana, di na gid na makita. Pero kung libog-libog na yung kinabuhi, mubalik na pud na. Pag medyo naulian na, mubalik na pod na. Ingnayin mong katapad, dili na ikaw. Amen ba? Kay bilang pastor for 27 years na karon, mauna akong na-observe sa pipila. Una seryoso mi sa discipleship. Gingnan ganin ako ng mga leader diri sa church, ayaw mo tawag-tawag na akong daddy, unya di mo magpatuo na ako. Daddy, unya di patuo. Once mo tawag mo sa among mama, papa, tatay, nanay, o daddy, mami, andam ka nga, anak, alira, unsa man dad? Mao ni mong gihimo, sorry dad. Diretso. Ayaw ni usba? Yes dad. Nga naman, daddy gani. Naganda mi kog bunal di sa office karon. Yung mga anak ali mo. Sa man dad, wa na istorya. Pila ka padol gusto nimo? Amahan man kog anak. Sige na kagpabadlong ha. Hurot na akong advice nimo. Bunal na karon. Spiritually, we are serious teaching them to obey everything I have commanded you, ingon si Lord. Og nanay saad, surely I am with you always in the very end of the age. Honghongin na imong katapad ing na dili na ta magpabadlong ina siya. Kay kung magsige mong pabadlong, basig mabawasan ang akong 120 years. Basig kuhaon ako sa Ginoo sa 119 na lang, minus 1 year. Kay magastigado man ang kasing-kasing. So commitment nato ng tanan. Amen ba taniana? So mga leaders sa church, no? Sa Agusan del Norte, ayan ang pagpabadlong sa inyong pastor. Nya og inyong pastor magpabadlong, iyan po na yung Ginoo. Dili ka mo mabadlong. Tugan nyo sa amo. Text ba text? Pastor, ang among pastor riba. Nga naman di ay? Kabaw na ka pastor. Oh. Meaning to say, tinabangay. So now, let me give you these 4 points. Living a life of victory. Number 1, isulat ninyo ni, we have the authority over the enemy. Say amen. We have the authority. Kita ang gitagaan sa Dios. Under na sila sa ato. Supreme ta nga created ni Lord. Pero nibalik ta sa iyang presensya, we are in authority. Number 2, mamaya ato nang i-summarize. Command and resist the adversary. Command. Resist. Tanan nga mo attack sa imo, command. In Jesus' name, wala kay labot diring balaya. Espiritu sa kasamo kagubot, di ka pwede sa among balay. Kung nakaplastar man ka sa among balay, karon dahil lang bungkagunta ka sa pangalan ni Jesus. Blakaw na. Muna ayaw pag-offer sa balay. No, kining candy ha, para ninimo, peace. Wala hinga na. Kaya nakaagi man talaga isang una na, iniglakaw na to, bantay baya ko, espiritu sa biyahe. Kinsa man ang espiritu sa biyahe? Mag-ani mi karon, espiritu sa mag-aani, giyahe mi. Kinsa man ang espiritu sa mag-aani? Kay nagsundog-sundog nam lang ta sa gipasa sa ato. We can command
and resists the enemy or the adversary. Mga ginikanan, makakita ka ni mo dili na tama nga batasan sa inyong anak, i-command ninyo ang spirit behind. Kanang mga anak na magtantrom-tantrom, inyo ganin ang pasagdan, moingon ang demonyo, kini, murag nindot ipuyan ba? Kay wa ko gibadlong. Na gani mga unusual nga ipakita sa inyong mga anak, nakabalo ka nga di na ginimao, kamo ang una nga mag-command sa spirito behind. Unya i-affirm sa inyong anak ang love. Did we learn this morning? Number 3, declare the victory in Jesus' name by applying the blood of Jesus. And apply the blood of Jesus. Command or declare victory. Every time muadto ka sa kanang warfare, ang ending nimo ana, victorious ka. Victorious ka. Rejoicing ang ending ana. Nga naman, ang kadaugan, gideclare na ni Lord. Then apply the blood. Apply the blood. The 7-5 confession of the blood. Imo nang i-declare. Remember ang cross, no? Sa Revelation of the Cross, mga encounter delegates, gikan sa iyang ulo, sweat, nahimong dugo, faithfulness. Sa iyang dagway, guba ang iyang naong, restoration sa identity. Ipakaulawan ta sa demonyo, pero sa dugo ni Jesus, gibalik niya ang atong original design. Nibalik ang imong tinuod na kaanyag. Lingian imong katapad, pagkaanyaga, gwapuhan ni mo ron. In Jesus' name. Grabe. Unique na nga dagway. Tibok kalibutan, usara na nga nawong, wala nila ina. Ayaw ginagtamay-tamaya kay na. Unique na. Mawa na din sa kalibutan, kulang na ang puzzle. Wala na siya. Usa, unique. Girestore na ni Lord. Ang dugo sa iyang likod. In Jesus' name, tanang sakit, ayuho ni Lord. Ginikanan, doon na mo'y authority, mag-ampo sa inyong mga anak, kung dahil mga pagbati. Kamu mismo mag-ampo mo, Lord, sa imong gihatag ng otoridad na ako, I rebuke kining trangkaso, kining ubo. I-rebuke na niyo na in Jesus' name. Na mo'y authority, gihatag ni Lord sa ato. Amen. Number 4 and the last. Asan na si Marcos? Marcos, alin na Marcos, pag-play na sa piano. Cancel the arguments and put on the full armor. I-cancel, tanggala, suloba ang full armor ni Lord. So imagine mo, you are protected. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, protection over your body. Why? Because you put the full armor of God. Cancel ang argument. Unsa man ni siya? Tanang sala, surrender. Argument na. Tanang klase, bisag anino man lang, plano-plano man lang sa pagpakasala, i-cancel na. Ayaw na i-entertain. Kaya ayaw nagtagay gigayon nga nakakapay panahon nga mag-imagine anang pagpakasala. Cancel na diretso. Say amen to that. Amen. Kung nagplano ka nga masuko, cancel na na. Magkita ra gyud mi, bantay ra gyud to, i-cancel na na. Pero kanang positive nga pamagi, pag magkita mi, bantay ra gyud to, nga naman pasayloon ko na siya. Murag okay na, ganahan ko ana. Pero ang tanang negatibo, cancel. Aron isulob nimo ang armor sa atong Ginoo. Bow down your heads, close your eyes, and begin now to experience ang promise ni Lord para nato karon na buntag. That truly, He is our God. Come on, open your mouth. Declare this morning your victory. Receive the word.
I decree and I declare this morning, magpuyo ka sa life of victory. Wala nagilaing tabang igsuon nga atong ma-offer dinhi sa Ginoo ra gyud. Tuoy ra gyud iyang pulong. Mag-enjoy ka sa life nimo. Ginaalaw ni Lord usahay ang mga problema aron maghuna-huna ka, magplano ka. Dili aron mag-surrender ka o ma-discourage ka. Naidagan sa ato diri nga medyo prolong. Lord, dugay-dugay naman ni Lord akong gipangayo. Ayaw pag-undang. Ayaw pag-undang. Lord, tuig naman ni Lord akong struggle. Napamanggihapon, ayaw pag-undang sa pagduol sa Ginoo. Ayaw. Kay pag si Lord mag-reward sa imo, more than pa sa imong gipangayo. Ayaw na magpulag sa imong cell group. Pasalamati kanunay among leader nga nagaatiman sa imo. Pasalamati si Lord kay naa kay pastor nga naga-teach sa imo ha, nagatudlo sa imo. Kung magpuyo lang gyud ang tanan dinhi sa life of thanksgiving, nindot kay atong kinabuhi. Everyday nagapasalamat ka, ma-appreciate nimo sa sulod sa balay, may mong asawa, imong bana gina-appreciate nimo. Every now and then, ang iyong kasaya, salamat kaayo sa imong life. Pag nahimo na nimong lifestyle, grabe ang presence ni Lord, welcome kanunay sa imong balay. Ayan na mo maglalis-lalis, magsininghagay sa sulod sa balay, wala diha ang presensya sa Ginoo. Masubo ang Holy Spirit. Igsuon mao ni ang atong journey of family. Nindot kay ni nga journey igsuon. Di na ta mo bulag diri. Design na ni sa Ginoo sa ato. Let's all stand, manindog tang tanan. Let's worship the Lord. Jesus, we enthroned you.